Yun, what's up mga kagaston? So, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung advantage at disadvantage kapag ikaw ay naka-racing ECU. Ayan. So, naka-racing ECU tayo, BRT Joken 5. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung advantage at disadvantage kapag ikaw ay naka-racing ECU. So, una pag-uusapan muna natin yung advantage kapag ikaw ay naka-racing ECU. Unang-una, advantage kapag naka-racing ECU ka, kapag ikaw ay naka-aftermarket pipe or open pipe, yan. Kahit anong pipe, basta aftermarket pipe. Ang advantage yan kapag naka-racing ECU ka is wala siyang pugak, wala rin backfire. And then, ayun, hindi siya magpapalya-palya kasi yung pugak is parang palya-palya, parang nabubulunan, ganun. Or parang kulang sa gas. So, ganun yung epekto kapag nag-open pipe ka or aftermarket pipe like Apido, stock pipe ng Raider Carb type, yung walang catalytic like Gen 1, and then reborn canister yan. Kapag mga ganyan or mga acrofabric, basta mga aftermarket pipe, except dito, no, kasi sa Red Leo kahit aftermarket pipe siya at naka big elbow ka, wala siyang puga kahit stock ECU ka. Pero sa ibang pipe na nabanggit ko, open pipe, yung mga ganyan, once na nag-open pipe ka is may pugak siya, lalo na kung ikaw ay naka-stock ECU. So yung ECU na to mga kagaston, hindi siya tulad ng iba na plug and play. So itong mga ganto is kailangan ipa-tuning muna. So bago kayo bumili ng ganto, pero di ko siya nire-recommend, siguraduhin nyo muna na sa lugar nyo is merong nagtutuning ng ganitong ECU. Pero maraming klase ng ECU. So yun yung magiging advantage niya kapag nag-ECU ka. Tapos isa pa dyan, syempre mas aggressive. Yung speed na gusto mo mas ibibigay niya, mas dadagdag syempre. And then yung RPM niya, mas ma-response yung RPM. So ganun kaganda yung naka-racing ECU kasi sinubukan ko siya kasi may mga nagtatanong kung ano yung advantage at disadvantage ng racing ECU. So yung top speed syempre mas kayang lampasan, mas mabilis. And then kahit anong pipe gamitin mo pwede, basta naka-ECU ka. So disadvantage naman mga kagaston na napansin ko, una is mas matakaw siya ng konti sa gas compare sa stock ECU. So pangalawa, mas mabilis uminit yung ating radiator. So mas mabilis umandar yung ating radiator fan kasi napansin ko 1 hour biyahe or almost 1 hour iikot na yung ating radiator fan. So, compare nung sa stock, kahit medyo malayo yung binyahe ko, hindi basta-basta iikot yung radiator fan. Yun yung napansin kong isa kapag ikaw ay naka-racing ECU. Medyo matakaw sa gas, pero sa performance, lahat ng kumbaga ibibigay niya sa'yo, ikaw na lang yung mananawa. So ayun yung natin about sa racing ECU. Pero maraming klase ng racing ECU. Ngayon naman kung walang nagtutuning sa lugar nyo, pwede yung bilhin yung full neck stand project FY ECU. So pwede kasing i-tuning yung through phone, da-download mo lang yung application. And then ayan yung UMA, meron din, alam ko ganun. Pero marami na kasi lumabas na ECU ngayon like pitch bike, meron din yung medyo mura, Motaro, yan, Apitec. So maraming klase ng ECU. Ito kasi nabili lang natin sa tropa. So nagsawa rin siya. So sabi ko, ako na bumili para matry natin at magawa ng content. So susunod na vlog natin mga kagaston, gagawan ko siya ng content na dun sa speed, kung hanggang saan yung kaya. Tapos ito pa rin yung pipe natin na gamit, yung Red Leo exhaust pipe. Tapos stock sprocket. Tapos yung gulong is 180 likod, 90-80 sa harap. So naka-RCB tayo. So try natin sa susunod yung top speed niya. So gawan natin ng content pag di na umuulan kasi umuulan pa, mahirap humataw-hataw pag umuulan.
So hanggang dito lang yung video natin mga kagaston. So ayun, sana may na i-share ako for today. Thank you for watching. God bless.